mundo'y galaw, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong kapitbahay sa Pangarap Village. Napakaganda pong awitin ang ating mahiwagang team song. At ngayon po ipagpapatuloy po natin ang ating mga usap-usapan sa ating mga kabarangay dito sa Lan Aswan Bayanihan. Boses ng Pangarap, it's a citizen internet broadcast na inihahatid po natin sa inyo. Ito po ay isang paglilingkod natin bilang isang dati at residente ng Pangarap Village. Sana po sa ganitong maliit na pangyayari ay tayo po ay makatulong po sa ating kapwa kapitbahay dyan sa Pangarap Village. Okay, ngayon po ay meron kaming pag-uusap ng ating kagawad, mahal na kagawad na si Romeo Baratike, na siya namang ding dati kong classmate diyan sa elementary tsaka high school. Kami po ang magkakabarkada niyan, kakasama diyan, naliligo sa mga ilog, nangangahoy diyan sa tree planting, At makakausap po natin siya mamaya at pasalamat tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng mga, ito medyo detailed to, specific issues inside our Barangay 182. So medyo bumababa na tayo ngayon ng pag-uusap at sana po ay may matutunan kayo sa aming pag-uusap dito po sa iparirinig ko. Samahan niyo po kami ni Kagawad Romeo Baratike sa aming kwentuhan. Hello, mate. Si Eric to. Magandang gabi. Oo, pare. Pasensya ka na, balayin kita. Okay lang. Ayos lang. Hindi nakapag-phone patch si Cap kagabi, no? Hindi na natuloy. Hindi na rin kasi nakita ko yung message mo. Anong oras na sila? Gabi na rin. Oo, okay lang. Pasensya ka na, nabala ka. Pero nagkausap naman kami ngayon. Actually, kausap ko siya ngayon. Bago ako tumawag sa'yo, siyang kausap ko. Medyo mahaba rin yung napag-usapan namin, maraming dapat pag-usapan pero inuna ko na muna yung to give you some lang din update yung sa legal side muna kami yung GR7 GR 70484 yung kay Tuason at saka yung PD293 at saka yung pinaka latest nilang kaso na kay CDI so anyhow doon sa part na yon na medyo synchronized naman yung aming pag-iisip Naputo. Larry, Naka-unli ka naman ata, no? Naka-unli ka, okay lang? Oo, nakaplan to eh. Okay, good. So, yun, bali yung pa lang naman ang tinakil namin, which is nagsisync naman kami. Ngayon, yung amin na pag-usapan, ko yan sa broadcast, ipo-phone patch ko. Ito din pala, recorded din ito, yung ating pag-uusap. Pero hindi tayo live ngayon, Okay. Pero later on, pag kinakailangan, okay lang ba sa'yo na i-phone patch ko sa broadcast? Okay naman, pare. Oo, pare. Walang problema. Okay lang. Yun. So, bali si Cap Kiboy na lang ang hindi ko pa natatawagan. Oo. Kasi busy rin eh. So, siguro bukas naman siya tawagan ko. Patulong na lang ako, mate, na paunahan na baka tumawag po si Eric, yung tungkol po sa ating dyan. Kung okay lang. Okay. Sige po, okay. So, hindi ko natanong kay Cap Brendan ngayon yung ating sitwasyon. Although si Kuya Ron naman kagabi, kung napanood mo siguro yung broadcast, successfully naka-phone patch siya, di ba? Oo. Aba, nag-uusap kayo, nakikinig ako noon. Okay, good. So, anong tingin mo dun sa sa
sinabi ni Kuya Ron kahapon. May mga points kasi siya. Hindi ko na muna ito tinanong kay Kap kasi may mahalaga kaming tatanungin ko to sa mga susunod na araw. Ngayon, ang haba na kasi ng nahiya na rin ako, baka makabalak. Sa'yo ko na lang tanungin. Kumbaga, ano ba yung sinasabi ni Kuya Ron? Ano ba yung mga pinag-uugutan ni Kuya Ron? Alam mo ba yung ano? Masasagot mo ba yun? Actually yan pare si Ron. Kasi kung friend mo ba siya sa Facebook? Hindi. Friend ko. Just friend ko. Yung huli niya, kung makikita mo naman yung mga komento niya nung mga nakaraan, medyo yung iba, medyo talagang mabigat na yung ibang mga binibitawan yung salita. Oo. So, kaya ginawa ko, pumunta ako sa bahay niya mismo, kinausap ko siya. Okay. Nag-usap kami niya ni Ron. Ang talagang medyo talagang yung tungkol yung sa tubig nga. Sa pananaw niya, sa kanyang pananaw, may parang sa pananaw niya, may korupsyon na nangyayari tungkol sa patubig. Kasi yung tubig dati, nung pumasok yan dito, ang may hawak niya dati streams. Streams. Ngayon, nung natapos na yung streams, ang pumalit dyan, ang nag-under na niyan, ang umawak na, ang tawag natin ngayon patubigan sa pangarap. Ano yan? Registered organization o ano lang? Appointee lang ng barangay? Hindi pare. Kasi yun ang sinasabi ni Ron na may dokumento siya na pinakita niya sa akin ng konti doon sa messenger. Yung July 2012 onward, sabi niya na si barangay nag-take over si barangay na raw ang namamahala na raw ng tubig, ng patubig sa pangarap. Sabi ko sa kanya, alam mo Sir Ron, mula nung umupo kami, nung panahon na namin July 2018, wala kami napapala diyan sa patubig, kaya hindi pwedeng sabihin na kami ang namamahala diyan sa. Ang tanong nga, sino? Sige, sagutin muna natin tanong, sino ang namamahala? Yung yung TSP, Tubigan sa Pangarap. Sino yung mga tao na yan? Yung maintenance nila si June. Tapos hindi ko lang pilitin, tapos yung isa yung tumatanggap ng bayad doon na mga nagbabayad ng tubig, si Ami. Tapos yung mga residente rin ng Pangarap yan, yung mga yan, tama pa? Hindi pare, hindi yan residente dito eh. Sila yung dating mga tao ng streams na sumalo doon sila yung sumalo doon sa tubig. Dating tao ng streams yan. Okay. Oo. Bali tatlo sila nag-ooperate eh. Isa pinaka-boss nila, si ang tawag na si Ma'am Babe siya, parang ganun. Oo. So paano sila nag-operate? Ano yung sistema na ginawa sa kanila nung napunta sa kanila? Na-review nyo ba yun? Pero pa rin naman pare. Wala naman na bago. Parang, kasi may tinatawag yan ng mga, tinatawag na mga water coordinator. Sila yung halimbawa ako. Tulad sa akin, meron akong tubig dito, meron akong nagpalinya ako. Kumbaga may nakalatag na yung linya nila, pag nag-apply kang coordinator sa pag na-approvean ka, lilinyahan ka, lalagyan ka ng metro. Ang problema lang itong sa akin, nagamit ko lang yata ito, parang mga isang buwan lang, after wala na. Kasi ang hina nga ng tubig. Pero kumbaga ang system niyan, nakalatag ang linya nila sa buong 182. Tapos may yung mga nag-a-apply o nag-select sila ng area na ito sige ikaw ang coordinator. Dinalagyan host, dinadala sa bahay-bahay. Si coordinator, yung water coordinator, yung sila nag-remit doon sa TSP sa Tubigan sa Pangarap. I got it, pare, naintindihan kita. Siguro ganito, para maalis yung kasi ang pinaka-issue dito yung haka-haka merong parang nangyayari hindi maganda, no? Yan siguro dapat ang ating pag-usapan. Paano maaalis 'yon doon sa yung mga nagkakaroon ng ganyang kaisipan na hindi nakikinabang ang barangay na ang talagang pera lang ay pumupunta doon sa water operators na 'yon. Na hindi kami diyan nakikinabang. Kailangan siguro mapakita hindi lang kay Kuya Ron siguro ito, no? Speaking to other people siguro baka meron din rin ganung haka-haka, hindi lang malakas ang loob na magsalita, bumubulong-bulong lang. Pero meron din ganung
pag-iisip. So bilang council kayo ngayon, siguro dapat ang nakikita ko, suggestion lang 'to, hindi ko po kayo inutusan o suggestion lang para kung baka yun ang makatulong. Mapag-usapan niyo po sana paano mawala yung haka-haka. Dapat yan merong transparent system. Palagay ko hindi sapat yung sabihin natin na nadatnan na namin dyan. Ganun na nga, nadatnan nyo na. So ano na ngayon? Ganun na lang, nadatnan nyo na. Diba? Kasi nung una pa lang din yan, alam ko yan, nandiyan pa ako yan, nakay Palmario pa lang yan eh. Meron na rin mga haka-haka na ganun na rin. Yung haka-haka sa inyo, ganun na rin yung haka-haka sa kanila. Tama ba? Hindi nila na-resolve yon. Tingin ko na pati yun nasa lunyo. Kaya kung ako sa inyo, siguro pag-isipan, pagplanuhan, paano mawala yung haka-haka na yon? Yun ang siguro nakikita ko. Kasi pag hindi naging malinaw yan, walang transparency at may patuloy na haka, hindi kayo makakapamuno ng talagang tanggap ng mga taong bayan. Nakukuha mo, mate, yung punto ko? Oo, tama. Oo. Ewan ko kung paano nyo resolve yun. Hindi, napakasimple lang naman sana yan. Kung tutusin, ilang beses na yun, Kasi ako, alam mo, mate, ako, yung hindi sa akin, hindi yung, pag may tanong kasi isang tao, dapat direkta mong tinatanong, hindi yung post ka muna ng kung tapos saka lang, alam mo naman, pagdating sa social media, dami nang sasawsaw dyan. Nalilihis na yung decision. Si Ron, ilang beses na yan na yung tulad kagabi sinasabi niya, di ba, bakit pupunta sa barangay, ba't magaganyan, kasi ECQ nga, etc. Kung tutusin, kung gusto niyang klaruhin kay Kap, pwede naman niya punta yung sakit. Kausapin si Kap ng personal, ang bahay niya galing sa barangay, siguro. Ngayon, nakausap kami ni Kap ngayon, nandito ako sa Tumakanga. Si Kap matagal 5 minutes eh. Ngayon, nung pinuntahan ko sa bahay niya, sabi ko nga, kasi kung ano na niya ginawa, blinak niya yata sa nikap, tsaka ni-check dun sa FB, blinak na siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, ito pare, ibibigay ko sa yung number ni Kap, para kahit sa telepono, kausapin mo si Kap. Hindi naman, siyempre, kung yung si Kapitan, para magiging, si Kap ang pupunta sa kanya, parang gano'n, para namang medyo, di ba? Ang sinasabi niya, kapitan siya eh. Kumbaga talagang si Mayor Isko nga, mayor na yon, pumupunta pa sa mga bahay-bahay. Ibig sabihin, para hindi mo pwedeng ma-menos yung ganong normal constituent na hindi ibig sabihin position importante ka, hindi ganon. Ang position, hindi ibig sabihin na pupunta ka, mawawala na yung Pero may punto rin yan. Bago pa ganon, binibira niya na kasi si Kap. Siyempre, tinatamaan na rin yung medyo iba na yung kasi kung tingnan mo tingnan mo na yung ibang post niya, tingnan mo kung paano siya magsalita, yung mga naging komento. Kaya nga sabi ni Kap, sige kung ayaw naman niya makipag-usap ng harapan. Kung sa tingin niya na may may talagang may matibay siyang ebidensya na tama siya, pwede naman niyang dalhin sa proper venue yung kanyang reklamo eh. Sinasabi siya parang open forum, di ba? Narinig mo yon. Gusto niya rin ma-resolve na hindi na darating doon sa legal, parang ayaw niya rin. Baga, kung mapag-uusapan pa, di pag-usapan lang. Kaya lang, parang niya lang, ang gusto niya mag-reach out, hindi siya. Ang gusto niya mag-reach out, si Kapitan. Nakukuha mo yung punto niya? Yun nga ang gusto niya mangyari, na si Kapitan pang lumapit sa kanya. Di ba? Yung telepono nga, nasa kanya na yung telepono ni Kap. Mano ba naman kung gusto niya pasama si Kapitan. Pwede naman siya ni Kapitan eh. Pwede naman niyang tawagan kung gusto. Tulad ikaw, binigay ko siya, natawagan mo si Kapitan. So i-verify natin yan. Tawagan si Kapitan, pwede naman. Tama, I agree. So, pwede naman yun. Tama. So, hindi, kumbaga, kailangan na ma-waive yung ECQ para magpaliwanagan. Tama yun. Tama yung I agree. Cellphone number siya ni Kapitan, binigay ko sa kanya eh. Tama. So, ganito. Ngayon, bilang, alam ko talagang yung mga ganyang problema na ganyan, mate, kung ako hindi ako naging government officials, pero parang tingin ko, normal yan na, ewan ko mali o tama ko, parang normal sa lahat ng constituent na napapamahalaan nyo, nagkakaroon ng ganyang, tama ba? Pag-agam-agam, parang
it's responsibility talaga ng halal na official na siya mag-reach out. Di ba? Parang sa ano yan sa Bible, di ba? Nakagawan ka ng kasalanan. Normally, ang nangyayari, ayokong siya naman nakagawa ng kasalanan sa akin, siya pumunta sa akin. Ganun yung katwiran na yan Di ba? Pero pag babasahin natin ng Biblia, ewan ko, hindi to pamamahala, no? Pero sa Biblia, yung nagawa ng kasalanan, hindi yung sinner, yung yung walang kasalanan. Siya ang pupunta doon sa sinner, doon sa may nagawa siya. Ipapaliwanag niya doon na bakit ganon. Nakuha mo, siya ang nag-reach out. Ang ating Panginoong Yesus, ganon din ang parang diwa, Tayo makasalanan, pero siya ang nag-reach out. Siya ang hari ng mga hari, Diyos, mas mataas sa presidente, mas mataas sa emperor, siya ang nag-reach out. So, hindi naman natin pwedeng sa utak ni Kap yan, na gano'n. Kasi may kanya-kanya din tayong kaisipan din. Pero yun nga, kung tapahakin natin yung kaisipan ng Biblia, parang gano'n. Yung pinupunto naman ng kabila. Parang binabato sa inyo kasi yung mapapansin nyo, yung responsibility na to reach out. Kahit simpleng tawag lang, parang magkapatid, di ba? Na nagkakaroon ng iringan nandiyan lang, kakalabitin mo lang gano'n, ayaw pa. Parang gano'n, So, parang gano'n na nakikita ko dyan Simple lang, tapos, yun, lumalala na, mag-grumble-grumble, pag-grumble-grumble, na yan, di ba? Doon na, napasukan ka mo yung Satanas. Oo nga. Napansin mo kung paano yung, nandun na yung diwa ni Satanas na mag-iisip ka ng masama, na hindi naman pala. Titignan mo Yan nga. Oo nga. Yun. So, sana, mate, naintindihan mo yung ko. Kaya, siguro, tayo, total, nagtitiis naman tayo matagal dyan. So, wag po tayo magsawang Kaya tama rin po yung ginawa niya, kayong pumunta dun sa bahay niya. Yun, yung ginawa niyo na ganun, sakto siguro yun ang hinahanap niya kay Kapitan, which is, ako ayoko rin naman pero parang ganun yung hinahanap niya lang. Kasi nakausap ko rin si Kuya Ron, parang naman siya, man of reasoning naman siya. Yung din ang tingin ko sa kanya. Hindi pare, kung man of reason siya, dapat bago ka kasi sabi ko nga kung mababalik mo yung post niya, mababasa mo yung ilang komento niya, ina-accuse niya na ang mga kami sa barangay, mga kurap, mga medyo mabigat na yung mga sinasabi niya. Si Mayor, sinabihan niya nga na gago, ganyan, mga walang silbi, etc. Iba yung pag sinabihan mo ibang lugar, walang problema yun, medyo pa yun. Iba yung pinagsasabihan mo, nakalugar mo mismo. Kami nandito, kaya nung pinuntahan ko siya, sabi ko nga sa kanya, alam mo Aaron, nagpunta ako dito kasi sa tingin ko kailangan na natin pag-usapan yung ilang yung tungkol sa mga pinosot, mga comment. Kasi ako medyo mabigat na. Below the belt na. Oo. Kaya napilitan ako pumunta sa kanya noon. Pero yun nga, pinaliwanag ko na sa kanya. Saka meron siya, si Kagawad Mona. Ewan ko kung kalala mo si Kagawad Mona. Longonyo. Medyo tropa nila yan. Alam niya, sabi ko kasi, alam ni Kagawad Mona, ni Cinco, hindi kami nakikinabang sa tubig na yan. At saka siya, coordinator siya Mismo alam niya siya, nagbabayad siya doon sa PSP. Ang problema lang, kwento-kwento na napipid siya ng medyo maling info galing doon sa dating kapitan na natalo. Kapitan Palmario, di ba? Natalo ni Kapitan Brinyan. Parang yun na nagpipid sa kanya ng ilang kwento. Okay. Tapos, sinara niya na yung pag-iisip niya na, talagang talagang totoo, ganyan-ganyan, etc. Di ba? Okay. So, naintindihan ko, mate, ang sa akin lang, kasi bilang halal ng bayan, actually, yung mga ganyang mga parang criticism or tawag ba dyan, yung sa legal term na parang pang-uusga, exposed talaga tayo dyan Tama ba? Yung mga government official, exposed talaga dyan, pag pumunta ka sa government service, dapat from the very beginning pa lang, expected mo na yung mga, hindi mawawala yan. Naniniwala ka doon, mate? Tama. Ito yung ginagawa mo, tama naman, babatuhan ka nung ganon, So,
hindi maalis yun dapat alam na natin. Kaya kung mangyayari yon, kung handa tayo sa ating pagsiservisyo, mamahalin pa rin natin yung mga taong gano'n ang pananalita sa atin na mabigat. Kaya tayo naman, gagawa tayo ng mga kaparaanan para mapakita sa kanila mawala yung hinala. No? Kaya may transparency tayo. Siguro, lagyan nyo ng konting effort, ng konting panahon, pag-isipan, paano mawawala yung hinala na alam naman natin, by puso alam namin na malinis ang ano namin, pero merong mga tao na gano'n ang kaisipan. Ngayon, siguro we have to have a system or action. Nahirap yan, Nako, hindi ko rin alam yan kung paano, pero siguro by council, mapag-usapan nyo. Ayun nga, medyo nag-iintay. Siguro ang iniisip ko sa pag nagkaroon kami ng session o special o regular session, isa sa talagang i-open na pag-usapan talaga namin to. Ano ba tong issue na to? Sa pananaw sa amin, sa tingin namin hindi totoo dahil wala naman kami pakinabang o talagang meron bang ano ba to, totoo ba to o hindi o ganyan mga et cetera, di ba? Tama. Once and for all, may paliwanag mismo din sa amin ni Kap kung ano ba talaga yung tulad yung sinasabi niya na ano ba tong na to, yung kontrata na to na ang sabi sa kontrata tinetake over na ni Barangay pamamahal kay TSP ng tubig. So, yung Kasi ganun. ako mate, ganito, panahon pa lang ni Palmar, ako mismo, sasabihin ko na, mula nung nagkaroon ng tubig dyan, nandiyan pa ako, meron din akong ganong pag-iisip kay Kuya Ron. Honestly, nagkulang, siguro sabi natin nagkulang ang pamahalang barangay natin na maging transparent yan. Kung meron akong kopya ng contract ng streams of water, binabasa ko, parang may, i-discuss ko din yan May nakita akong mga technicalities doon na parang, alam mo na, gumagawa ng pera. Although ito parang sabi dito, accusation ito, pero may papaliwanag ko kung bakit nagkaganon. Ngayon, yung sitwasyon na yan, na pasa sa inyo. Hindi yan naipaliwanag nung panahon nung unang, naipasa nyo ngayon, nandiyan sa inyo. Kayo na ngayon ang responsible diyan kasi kayo yung current, Yan nga. So, wag nating ituturo yung previous kasi pag ganun yung naging ating parang ugali, I believe never. Ako sa akin, hindi ka magiging mabuting government official. Kita mo si Isko Moreno, tignan mo yung niya. Napakaraming problema nung iniwan nung administrasyon. Alam niyo naman lahat 'yan diba? Pero ako minsan sumatsane si Isko Moreno na paano doon sa kalaban. Pero ang majority ng kanyang action talagang resolbahin yung problema. Kung mapansin nyo, maganda makuha natin yung ni Isko, yung diskarte niya sa pamamahala. Hindi niya sinasabi palagi na minana ko naman yan diba? Halimbawa yung sa Divisoria. Kung gano'n ang niya, ay pababayaan niya minana ko na yan Pero gumawa siya ng aksyon na, maganda, di ba? O ngayon, hindi na siya masisi na, Kumbaga, nabura na sa kaisipan, binura niya, yun ang magandang, Siya mismo ang gumawa ng kaparaanan, which is mahirap, burahin mo yung, yung ganong feeling ng mga tao. Kailangan yun ang magawa ninyo Para tayo ma-unite. Kasi meron tayong, kaya ako naman dinidiscuss ko sa iyo, mate, kasi meron tayong mas malaking problema, mas kalaban. Kasi kung tayo mismo, ang nagkakagatan ngayon dyan, nagkaroon tayo ng parang tampuhan, Tama. Meron tayong kalaban na mas persado, hindi tayo mananalo. Nakita mo, mate? Kaya ako gusto ko makatulong sa party na yan Gusto ko mapalakas ang ating samahan. Kasi hinahanda ko, kumbaga, nandito na ako ngayon, sumausaw na ako. Matagal ako nanahimik, papansin mo naman. Hindi ako masaya na ako dito sa aking kalagayan. Bakit ba naman ako mamumroblema pa dyan? Marami naghihingi rin sa akin ng advice dati, pero hindi ko, sabi nyo, bahala na kayo dyan. Wala naman ako dyan Marami na akong ari-arian dito, may negosyo na ako dito. Tama. Ngayon, dahil sa hinihingi ng panahon, mate, ito, hindi ko plano, siguro baka niload na rin ng Diyos na makisawsaw na rin ako,
Oo. Yun ang nakikita ko. Meron tayong isang mas malaking kalaban. Kung meron tayong mga small petty issues na ganyan sa loob at magpapahina ng ating pag-iisa, mahirapan tayo lumaban. Oo nga, Hindi oo tayo nga. mananalo. Tama. Oo. Kaya dapat talaga yan, lawakan yung pag-iisip. Yung love talagang dapat Kasi yung love, kahit na may tampo ka, yung love, kahit na may nasabi siyang hindi maganda sa'yo, maano yan, nabubura ng pag-ibig. Walang ibang nakakagawa nun. Pag-ibig lang. Pag-ibig sa serbisyo, pag-ibig sa kapwa. Gusto ko, Kaya nga. ang advice ko sana, panalangin ko, maging malakas po kayo dyan, no? Yung both Barangay 181 tsaka both Barangay 182, maging malakas po kayo, magkakaisa talaga ng puso at kaisipan na mawala yung mga petty grudges na yan para doon sa mas malaking laban na ating pinaghahandaan. Nakuha niyo po, mate? Yun nga sana yung inaano ko doon, Eric, no? Pero yun siya sabi ko nga na sana, na kasi ang gusto talaga ng kalaban natin, magkawatak-watak tayo. Yes! Diwa ni Satanas yan eh. Magkawatak-watak tayo eh. Yes, Oo. tama, I agree. Diwa yan ni Satanas. Oo, yun ang gusto niya, magkawatak-watak tayo Huwag eh. kakagatin yan. Huwag niyong kakagatin yan. Oo. Talo tayo dyan. Yun sana yung, alam mo ba, yun yung kung ma-recall ni Cueron, yun ang tanong ko sa kanya, sabi ko kay Cueron, sa dinami-dami nakako ng pinost mo, mula doon sa katungkol kay Mayor, hanggang sa barangay, meron na ho ba naging positibong tugon? Sabi niya, wala. Wala raw. Kaya, ang pinupunto ko sana, mate, sa akin sana, kasi yung ginawang pagpo-post na gano'n, parang nagka-hati-hati patuloy yung tao, na pwede mo nang tutusin, kung tutusin sa kanya, kung talagang, kumbaga, kung ang gusto mo parang positibong, magkaroon ng positibong resulta, kumbaga, ang diskarte niya yung positive criticism, pwede man yung direkta o kahit sa telepono, kinausap muna niya sana si Kapitan na, Kap, may issue ganito, may corruption daw dyan sa tubig, ganito, ganyan, ito, may ganito, totoo ba to, Kap? Ngayon, kung hindi siya nakontento sana sa paliwanag ni Kapitan, saka sana siya nag-post, hindi, naging parang nangyari, parang trial by publicity ang nangyari. Siyempre, kaya nga ako napilitan ng pumunta sa kanya kasi medyo mabigat na yung mga komento, mga binibitang salita, mabigat na. Kaya kailangan ko na makipag-usap talaga sa kanya. Di ba? Baka, kailangan din ni Kapitan na gawin niyo, masuggest mo rin na, Kap, baka katulad ng ginawa ko, tayo naman takumbaba. Kahit na, kumbaga, presumption siyang, baka tayo nila para lang ma-resolve na yung kaso. Baka pwede Ako ganun. nga pare, nung bago ko binigay yung telepono sa kanya ni Kapitan, siya na akin kasi kinausap ko si Kap. Sabi ko, kinausap si Ron, ganyan. Sabi ko, Kap, sabi ni Ron, baka raw pwedeng mahingi yung number mo, ganyan. Pumayag naman si Kapitan. Ibig sabihin, hinintay lang sana na Kapitan, natawagan siya ni Ron na, sige, total, hiningi mo na yung number ko, sige, tawagan mo na. Parang ganun. Diba? Pero, pare, natutuwa ako dun sa sinasabi mo sigurong yung sinasabi mo na siguro niloob na ng Panginoon na kasama ka sa issue. Isa doon sa parang gumising sa akin yung sinabi ni Francis Leo Marcos. Ang sabi niya, galing daw kay Mahatma Gandhi na ang masamang gawain daw patuloy na mananaig kung ang mabubuting tao ay walang gagawin. O kaya siguro talagang tulad natin, kayo, o sino pa man dito sa lugar, talagang kailangan natin kahit paano gumalaw talaga. Kasi kung hindi talaga tayo gagalaw, wala talagang, ako sa totoo lang mate, sa totoo lang nandito na ako. Kaya isa sa rason ko kaya ako napainuhod na lumaro sa barangay ito. Hindi ko naman plinano Ang gusto ko lang malaman kung si Kagawad may magagawa sa problema ng barangay. Pero sa totoo lang ngayon, sa legal na lahat na nila, sabi ko nga, kung isasako siguro lahat ng papel na naming dinala sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, baka higit na isang sako. Kaso lang hanggang sa ngayon talagang walang positibong tugon. Nakakalungkot lang na gano'n ang nangyayari. So, hanggang sa Office of the President, ilang beses kami nagpabalik-balik, dala ka ng dokumento hanggang ngayon, wala. Kaya maganda yung sinasabi mo kagabi, yung nakaraan yung pinaliwanag mo na hindi sa urban poor, yung sinasabi na Department of Human,
Yun maganda siguro baka doon, yung sabi mo gumawa ka ng sulat. Hmm. Ayun, mukhang maganda yun pare. Magandang ano yun. Baka doon, baka medyo magkaroon tayo ng chance. Pero Oo. dito, magmula kay DILG, si Dino lang, si Yusek Dino, ilang beses kami nagpabalik-balik yan. Pagkausap mo, napakaganda. Pagtalikod mo, wala namang aksyon. Walang aksyon. So, sa totoo lang, itong sa yung human rights, punta ka sa CCUP, wala, punta kami sa Kongreso, punta kami sa Senado, punta sa office ni Coco, nagpunta na kami. Wala. Nagsapit kami ng puro dokumento, lahat. Yung mga clips ng mga pinagagagawa sa atin, iwan kami ng USB. Walang hanggang sa ngayon, sa totoo lang, walang positibong tugon sa problema natin dito. Tingnan mo lang, yung kuryente na lang, napakahirap bago namin ni Mayor, bago na ibalik, ang daming proseso. Nung tinanggal nila, sandali lang. Nung ginawa nila nung pinagkakat nila, sandali lang. Kaya, Kasi ganito, Ako Maestro, mismo. ako nakikita ko dyan ganito, yung ating kalaban, powerful yan eh, ma-influensya. Dapat maintindihan Siguro, yun. No? ano yun? Talaga yun. no? Ganito ang tingin ko dyan. No? Kaya ganyan na nangyayari sa inyo. Ang ikaw ganito. Nakatimbre na yan. Kasi meron na silang, nagano na siya, nag-press release na. Nabasa ko na yung mga press release niya, 2017 pa lang eh. No? Oo. Na yung gagawin niyang CBD yan na parang Caloocan Business District, yung buong Pangarap Village. Ano? Tapos, ang Pangarap Village kasi, yan ang pinaka-shortcut kung pupunta siya dun sa original nilang property sa San Jose, sa Ciudad Real. At saka, okay. ayaw niya nang umikot doon malayo. No? Yan ang pinakadulo ng Metro Manila bago mag-Bulacan. Strategic Tama, yung tama. location na yan. Plus, dati pa gano'n na yun. Plus, lalong naapoyan yan si Araneta nung ideklara talaga na matuloy yung MRT-7. Di ba? Oo. Alam na naman yung tension. Diyan talaga, diyan padadaanin sa Araneta Avenue, yung last station, tapos yung mga bagon niyan, diyan yan magano sa Ciudad Real, sa may tungko. Yan ang garahe, which is property niya lahat yan eh. At marami pa siyang biniling, nakita ko pa, marami pa silang biniling property diyan sa tungko. Bukod doon sa dati nilang property, marami silang nakita ko yung mga dokumento, isang araw, i-broadcast ko. Ano? Alam ko rin kung magkano yung kinikita nila kasi sa Public Stock Exchange, PSE. Ano? Maganda yung kitaan nila, napakaganda. Diyan sa Colinas Verdes, ang ganda nung tuwan-tuwa yung mga nila dyan mga investor. Yan ang gagawin nila sa Pangarap Village. Ngayon, bago mo gawin yon, kakausapin mo yung mga local governments unang-una. Tama. Kasi kukuha ka ng permit doon eh. Hindi ka makakapagtayo ng business district, kakausapin mo lahat, infrastructure, yung Caloocan City Hall, yung tawag dyan, DPWH, sa kalsada, lahat yan kakausapin mo yan. Kahit yung pinaplano na nila ngayon yung kung talaga mapapalis, kung saan ilalagay yung mga pangarap, ay yung mga tao sa pangarap hindi maialis talaga. Ang plano nila ngayon, ginagamit nila yung PCUP na yan para hikayatin yung mga tao dyan na makontento na kayo sa medium rice na ibibigay namin sa iyo. Yun ngayon ang discussion na inihahain nila. At si Edwin, solved na sa ganoong solusyon sa problema. Okay? Kaya ang mangyayari dyan, when I say medium rice, kung makikita mo yung sa malaria, yung NHA sa malaria, yung 5 palapag doon na parang mga bahay ng kalapate. Yun, gano'n. Nahanap sila dyan ng isang pwesto. Ako nakikita ko na na hindi kalakihan, tapos doon ilalagay yun, doon itatayo. Tapos meron pa rin talagang commercial district ang mangyayari dyan. Kaya lang, ang problema dyan ganito. Ang demographics kasi ito sasabihin ko na sa iyo, piniprepare ko to for broadcast eh. Ang demographics kasi ng Pangarap, sa aking pag-aanalisa, 2 klase na. Yung mga original na residente which is coming from Mahay at nakabili ng mga lupa sa Mahay, yan may mga kaya yan, malalaki sukat ng lupa niyan. Sinasabi ko nga,
500 square meter, maliit yun, hanggang 1,000. Sa amin lang, yung lupa namin yun sa Barangay 181 saka 182 sa May Sapa, mahina ang 1,000 square meter eh. Tama. Diyan na kami nakatindig. Paano mo papalisin yan? Yung mga dating paano mo papalisin yung bahay? Hindi sila papayag doon sa medium rise. Ang mapapapayag doon sa medium rise, yung mga ISF na mga bago na after nung 1988 pumunta dyan. Na rin yan, hinakap na rin ng pangarap yan. In fact, parang yan ang majority dyan ngayon, yung ISF. Tama. Kung di ako nagkakamali sa pag-analyze ako. Tama. Yung inahain ng PCUP sa local government unit, isang klaseng demography lang ng tao yon. Magkakaroon pa rin ng problema kasi hindi nila kuha yung isa pang klaseng demographics. Hindi tayo maintindihan eh. Akala nila tingin nila sa atin, lahat tayo ISF. Nakuha mo? Yun lang Yan Raul ay- PCUP na yan eh. Oo. Yan ay dahil sa black propaganda. Ipapag-usapan ko rin yan sa black propaganda lahat yan. Kahit yung ating city hall ngayon, yung local governments natin, ang pagkaalam na nila ngayon, napaniwala na sila ni Araneta na sa kanila ang pangarap village. Yan ang katotohanan, mate. Kaya kayo, Tama. hirap na hirap kayo kahit pumunta kayo doon sa DILG, doon sa hirap na hirap kayo kasi ang alam nilang informasyon, ang pangarap village ay kay Araneta. Kaya kung mapapasin mo doon sa broadcast ko, hindi ako pumunta doon sa basic issue nyo ngayon. Hindi yun ang inuna ko. Although importante, hindi ko inuna yung tubig, kuryente, yung accessibility, yung harassment, yung illegal. Hindi ako pumunta ron kasi ang kinakausap ko, ang Pangulo. Ang Pangulo. Tama. Dapat maintindihan ng Pangulo yung talagang pinagmulan. Doon lang ang Pangulo magkakaroon ng, kasi kung gawa-gawa ka rin ng letter, hindi maintindihan ng Pangulo yung talagang problema, yung sitwasyon natin. Ganun din, kung ano yung kaisipan ng local governments, may papasa nila sa Pangulo yan. Ano ang tingin ng local government? ISF tayong lahat yan. Mali yun. Tama. Tama. So kaya kung mapapansin mo, pang 7 video na ako kahapon, ang tinatarget kong dinidiscuss, hindi pa ako pupunta. Although pupunta ako, nakasalang naman na yung mga yung mga video ko pinagplanuhan ko na Although mahirap, I have to do yung maraming research. Kasi kailangan maingat din ako, di ba? Kasi pag recorded yan, pag hindi ako maingat sa pagsasalita ko din, pwedeng bumalik sa akin lahat yan. Ako ang bubeltahan ng gobyerno, ako ang bubeltahan ng ni Araneta. Expose ako, mate, kung di mo may tatanong na ako, yung account ko sa Facebook, hindi ko naman mga dami account yan eh. Mag-intermission po muna tayo, no? Para hindi kayo naiinip. Parang naiinip na ata kayo, no? Patugtog muna tayo ng ating mahiwagang team song. Intermission muna, intermission. Mahiwagang team song. Patugtogin po muna natin. Para sana hindi po kayo nalilito dun sa usapan, namin ni Kagawad Romeo. Medyo pumunta ako doon ng konti sa specific details ng issue ng pangarap, which is yung tubig nga, yung kuryente, tsaka na muna siguro. Tapos may konting tampuhan, So narinig niyo naman po yung naging usapan. Bahala na po kayo mag-isip-isip kung may punto ba yung ating mga pinapahayag o pinag-uusap dito. So, pakinggan po muna natin ang ating mahiwagang team song bago po tayo pumunta doon sa discussion mamaya. Langit ng pagkukulang, hindi ko na mabilang. Tiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Di ka
Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok ang dumating, tumuloy ka lang. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang lakbay. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Kimela, and beside us ay ang composer ng awiting yan. Walang iba kundi si Noemi Osho. Ang composer ng Kumapit Ka Lang. Yan. Noemi, bumati ka muna. Ang dami mong fans, ang dami mong mga kaklaseng nandito. Okay, balik po tayo. Nahanap ko yung kung saan kami minto ni Romeo. Nawala ata ako. Sorry. So try nating i-play po ulit yung continuation ng aming pinag-uusapan. Sana po nakasubaybay kayo at naintindihan nyo po yung pinakatema at agenda po ng aming pinag-uusapan. Sana po may natutunan po tayo at magamit po natin to sa ating mga pagpaplano at paghahanda dito sa ating pagkuha nga ng ating mga ari-arian o itong lupa na sinasabi natin ay legally naman na-acquire natin ng panahon pa ng ating Pangulong Marcos at tayo ay pinapaalis ng walang legal na basihan dito sa ating kasalukuyang tinitirikan. Tuloy po natin yung audio. Ganun ang setup pare, na medyo Oo, kaya medyo Tapos, yun lang. tama yan, may tama sa Ngayon, balik tayo sa Tapos meron pa tayong mga petty concern na ganyan na nangyayari. Kaya dapat resolve nyo na yun, maging transparent kayo sa taong bayan. Go to the extra mile. Extra mile. Kung kayo mismo kailangan talaga lumapit sa taong bayan. Kasi ngayon ang taong bayan, hindi mo rin masisi kasi alam mo, ano na rin sila sa pagtitiwala. Alam mo yon, may ano na rin sila, trust problem na rin. Issue talaga Hindi mo sila yun. mate na, wala naman kaming ginagawang kalagaguhan dito. Hindi mo mate maalis sa isipan ng mga tao. Considering na ganyan ngayon yung, ang daming maling desisyon ng mga unang leaders natin dyan. Anong katunayan? Ayan, kung anong meron kayo ngayon dyan. Yan ang epekto. Ang tamang desisyon kasi na ang umaani niyan yung mga sumusunod na henerasyon No? Malakas na yung kalaban mo. Malakas na yung kalaban mo, tapos hindi pa tayo nagkakais sa loob. Meron pa tayong pagduda. Tayo mismo isa't isa nagdududa pa tayo. Yun ang kailangan tanggalin yung mate. Gawa nyo ng kaparaan. Hindi ko mahirap yan Hindi ko lang, pero yun ang dapat mangyari. Kasi kung hindi mawawala yung duda na yan, kahit na 80% lang, hindi mo na masabing 100%, kahit 80% lang na magkaroon ng sampalataya ang mga taong bayan sa pamumuno, makukuha mo yung loob nila.
No? Kaya nga ngayon, ang nangyayari na ngayon, ako, nasa labas ako ng pangarap. Ano? Ito lang ang aking, papakinggan mo lang, ang analisa ko. No? Ang nangyayari ngayon, hindi na nila inaasahan talaga ang barangay na ng problema nila. Wala na. Kahit kayo, hindi na nila kayo inaasahan na magre-resolve. Kahit despite yung mga sinasabi mong mga efforts na ginawa niyo, hindi na sila nagtitiwala sa inyo na kayo ang magbibigay ng solusyon. No? Diyan sa problema ng pangarap. Kaya ngayon sila, nagbubuo sila ng parang kanya-kanyang grupo na ngayon. Ay bita, ayaw nang mahaluan ng politika. Kasi kahit sabi mong malinis yung hangarin, basta sinabi mong barangay, nandun agad eh. Nakita mo, mate? Sana naiintindihan mo ako, ha? Oo. Nandun agad yung hindi wala ka pa sinasabi, hindi mo pa kilala yung tao, panggitin mo pala yung word ng barangay, wala na, tapos na usapan. Nakuha mo? Tama. Kaya ngayon itong effort namin na ito, ang nangyayari ngayon, yung espiritu na yan ang nangyayari ngayon. Kaya kami nag-perform din kami ngayon ng ganito, especially yung mga OFW na maayos na rin ang buhay. Mga kasama ko kasi ngayon, mga OFW din karamihan, na maganda na rin ang buhay, na actually, tutusin na nakakalimutan nila yung pangarap eh. Pero dahil sa isa sa mga identity art nila yan, na sila pinanganak, na sila lumaki, parang ang sakit, no? Na napapanood mo sa TV, sa social media, ganun na kinakawawa yung lupang mo. Pero ayaw na nilang pumunta ng barangay. Ayaw na nila. Ang gusto na nila, for some miracle, sila na lang magre-resolve. At yun, kaya nga ngayon, yung sa Pangulo na lang. Nakuha mo may ito sinasabi ko. Yun nga. Yung sabi ko nga, yun ang isa sa inaano ko. Sabi ko nga, paano kaya yung sistema na, yung parang bumuo ka ng, paano bang magsisimula na bumuo ng isang grupo ba o stasyon na yung talagang masasabi mong talagang yung tao magtitiwala ba? Kasi yung talaga tama yung sinabi mo na kailangan makuha mo yung tiwala talaga ng tao para kumbaga may bigay din nila yung kusang palo nila eh. Yes. Ito, bigyan kita sample mate. May nag-donate sa akin. Hindi ako nanghihingi. Dahil nakita nila ako, wala ako sa video ko, wala naman akong nanghihingi eh. Pero merong mga mabubuting loob na hindi naman nagbigay pa. Nagpakita ng interest. Sabi niya, Rick, actually kanina ka sana, bibigyan ako 10,000 daw eh. Hindi ko ini-expect yun. I mean, ito, ginagawa ko man to, kahit wala akong bayad eh. Taga-UK siya. Hindi ko lang muna babanggitin yung pangalan. Pero dahil naka-quarantine din siya, kasi sabi niya, bigyan mo ko ng video account mo, wala akong video account, BPI lang. Transfer niya ng kagad, 10,000. Nagulat nga ako eh. Reluctant nga ako magbigay ng ko, sabi ko, baka mamaya, inaano lang ako neto eh. Pero ang sinasabi ko dito, mate, doon sa ginagawa na nating effort, makitaan nila ng parang, yung honest, pwede nilang pagtiwalaan, pwede nilang, kumbaga, nakakitaan nila ng pag-asa, yun ang siguro na pwedeng sabihin. Yung barangay natin, masakit man sabihin sa katotohanan, pero yun ang totoo nangyayari ngayon. Hindi nila nakikitaan ng pag-asa. Pasensya na may kasi ikaw nandiyan ka sa ano naman yun? Talagang yun. Pero hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, itong broadcast natin, hindi ko na-expect na ganito. Basta ako lang naman, wala lang naman akong magawa ngayong COVID-19 eh. Kaya, hindi ko naman natin eh. Nandito lang ako nakakulong sa bahay. Pero kung wala COVID-19, hindi ko gagawin to eh. Napakahirap yung trabaho nito ha. Kaya siguro may sinasabi siguro, baka kalooban na rin ng Panginoon na mula doon sa isang pandemic, umusbong yung isang pag-asa uli. Ako talagang, sabi nga ni Mrs., gabi-gabi na lang. Kasi dito, sa totoo lang, dito sa amin, napakahina ng signal, data lang. Umaasa lang ako sa data. Kapag ka madaling araw, medyo magandang ng data. Doon ko, lahat ng video mo, doon ko sa ulit pinapanood, doon ko sa... salamat. Panoorin nyo mate kung natapos mo na kung kailangan mag-sync in eh. Kailangan mag-sync in po sa inyo para maintindihan nyo. At gusto ko rin na makakuha ng feedback sa inyo kung maliwanag ba o kapakapakinabang ba yung pinag-uusapan natin. Talagang kapakapakinabang talaga. May talagang talagang
kung yung mga tao na talagang mga taga rito talaga na mamumulat sila na paano ba nagsimula to, ano ba talaga. Saka doon ka magsisimula na makapag-isip, ay, pwede palang ganito ang solusyon, pwede pala yung ganito, yung mga ganon. Oo. Kaya napakalaking yung nga sa GC na sa mga GC, sa GC natin sa tayo magkakaklase, pino-forward yung mga natin para sa baba na rin nila. Ewan ko kung pinapanood ng mga kapisan. Mas ano pa nila yung mga alak na post eh. Pag may alak na post, maraming komento no? Mapansin mo? Sila kanina dito sila Jessica, yung asawa ni Melvin Capilio, tsaka sila si Meredith. Ganun kasi sila nagbigay-bigay sa Mother's Day. Nagbigay-bigay sila ng konti para sa mga kaklase natin babae, kasawang babae. Napag-usapan ka nga namin. Sabi niya, buti pa si Eric, ganyan. Sabi ko, yan isa sa dapat talaga nating tutukan ngayon, suportahan natin kako na talagang mag-progreso yung kasi kung si Eric lang, di tayo tutulong walang mangyayari, mahirapan, mas matatagalan yung laban na to kako. Kaya medyo magandang yung iba nga dito, nagugulo siya, ganyan pala yan, ganito kung nagsisimula na magkaroon ng mamulat sila kung ano talaga yung nangyayari. Yun ang maganda. Yun ang goal natin. Namumulat na sila. Oo. Kaya sana tulungan niyo ako magpaano kahit yung simpleng lang na panoorin niyo yung video na gano'n o share sa social media. Malaking bagay eh. Yun ang kailangan natin. Kasi pag dumaan sa barangay yung ganyang mga nila may espiritu agad na umaharang politika na naman yan. Diba? Lang yan. Laging gano'n eh. Minsan kahit totoo na yung ginagawa mo, nabablock agad ng masamang espiritu. Hindi makapasok sa puso. Sabi, may GC kami ng sasangganin, kami lang sila mga kagawad. Lahat ng video mo, pinapasok na sa GC namin, bahala kayo, panoorin sa hindi yan. Andiyan niya, maobligan sila tingnan yun. Di ba? Kaya Sikap, tama Sikap, may idea Sikap kung ano yung mga ginagawa mo. Yun, Sigurado napanood ko sa kanya eh. Sabi niya, napanood ko rin. Akala ko hindi niya napapanood. Pinapasok ko sa GC natin sa GC namin, yung mga tanong sanggunian, pinaforward ko yung mga, tama yung sinabi mo yung isa, hindi nung ipinasok ko doon para sa Boses ng Pangarap, hindi ma-share eh. Kasi lang yun eh, naka-private kasi yung group na yun. Ang rin nila, baka ma-infiltrate na naman. Tama. Kaya nilock nila yon. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon, bago ko, kasi yung may isa akong video doon na directly ko doon, dalawa o isa atang video, directly kong in-upload doon. Isang video mo, direct mo in-upload, hindi namin may-share eh. Hindi ko na-record yun. Nung nag-broadcast ako, di ko naisip na i-record offline. Kaya hindi ko ma-re-upload eh. Pero siguro ngayon, try ko i-upload, i-download, tapos i-upload ko sa profile ko. Bali mate, ganito, ang ko lang, pakiusap ko sa inyo, ako expose ako ngayon, kahit wala ako dyan sa Pangarap, kasi baka mapanood yan ng mga kalaban din natin. Siguro. Government officials ka naman, mas mahaba siguro yung pasensya kaysa sa mga normal na constituent. Regado namin kailangan mo talaga habaan ng pasensya mo sa ganito pala, kailangan talaga, hindi pwedeng kailangan mahaba talaga pasensya. Yes, hindi ka tatagal pag public officials ka kasi tsaka yung pag medyo balat sibuyas ka na pero sabi sa akin naman may ilang na pinalalampas ko pero pagka kailangan kong mag-react, kailangan ko kausapin lang pinupunta ko para hindi pwedeng pwede naman mag-react, wala namang tao lang din tayo. Pero yun na nga, at the end of the day, after na ma-react natin, sa may pag-ibig, wala namang problema yun. Tama. Kumbaga tayo lang kabarangay na dapat may pag-ibig. Kasi yan ang nakikita akong isang essential element para manalo tayo. Kailangan munang magkaisa tayo. Kailangan magkatiwalaan tayo sa isa't isa muna. Kasi pag hindi nangyari ang mga invisible attributes na yan, mahirap. Tapos isa pa yun, si Kap Kiboy, pag nakuha natin ang suporta ni Kap Kiboy, napakabait na tao nun. Talagang talagang maaasahan din natin si Kap Kiboy. Ano bang background niya ni Kap? Hindi ko siya kilala, pwede bang si Kap Kiboy, pare kung maano mo, siya yung dati na wala hampas lupa din tong kagaya ko. Dating siya yung, kung natatanda mo, yung doon banda sa bundok sa may Bicol area, siya yung nagtutunaw ng tingga doon dati, ng binata pa. Bicol area. Wala na sa pagtitingga-tingga. Kanila Loretta. Sa lower. Kanila Loretta, kanila Ulysses dati, kanila
Tindrera ba yun dyan? Hindi, dito Herrera? sa lower eh. Sa lower, sa La Herrera, tama. Sa Herrera. Sa Norbert. Norbert. O, Norbert Herrera. Doon ba sa lower ngayon, hanggang sa naisipan ng pagtutunaw-tunaw, ganyan, sa tunaw na ng mga kuwalas, pinapasa niya, hanggang sa junk shop to. Sa pag-junk shop niya, sinuwerte. Ngayon, marami ng property siya, talagang masasabi mong ano na, medyo talagang, hindi lang basta yata milyonaryo na sikat eh. Pero kasi nakakasama ko siya sa lakad, sa pag-alis-alis, nakakasalamuhan natin, nakakakwentuhan. Talagang ang puso niya nandito sa pangarap. Kaya napakalaking bagay pag nakuha natin support. Saka sigurado sa support na to si Kap, si Kap Kiboy. Sige. Kaya ano yun, magandang sa atin si Kap Kiboy. Kaya kaya na sinabi mo, papasyalan ko siya na in advance, sasabihan ko siya na Kap, baka sa bagay tayo sa telepono, pero kung naman siya tawag Kap, pagka one of these days, baka tumawag siya si Eric, ganyan-ganyan. At least may knowledge na siya, oo. Tama. Sige mate, hanggang dito na lang muna. Baka nakakabala na ako sa'yo. Really appreciate doon sa time. Salamat din pare, salamat din. At ingat ka, ingat tayo pare-pareho. Thank you. Salamat. So, ayun po, si Kagawad Romeo Abaratique. Classmate po natin yan ng elementary at high school diyan sa Pangarap Village. Na kung saan diyan tayo pinanganak, nag-elementary, nag-high school. At hanggang 20 plus ako, diyan ako talaga base pabalik-balik eh. So, yun lang po, pakikomentuhan lang po kung meron po kayong natutunan. At nawa ay nakapagbigay tayo ng magandang idea o informasyon o encouragement sa atin sa bawat kapitbahay natin diyan sa Pangarap Village, Barangay 181, 182, yung namamatay nating pag-asa na makuha pa natin ng buo ang ating mga ari-arian diyan kay mabait na ating taga Bulacan yan eh. So, purihin po ang Diyos sa araw po na ito sa pagbibigay niya ng kalooban na ma-air po uli, broadcast po uli yung ating topic. Medyo mahaba na tayo, 1 hour na. So, bilang pagtatapos po ay muli ang ating mahiwagang team song, ating pong pakinggan. Ang sugat nilang mga dami ng pagkukulang, di ko na mabilang. Tiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang